Sa muling pagdinig ngayong araw na ito sa Kamara, tungkol po yan sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula sa China, naungkat ang ilang butas ng Bureau of Customs sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Aminado si Customs Commissioner Nicanor Faldon na may katiwalian o korupsyon pa rin sa Customs, pero wala pa raw siyang maigpit na ebidensya tungkol dito. Sa kabila niyan, hindi raw siya magbibitiw. Aalis lang daw siya sa pwesto kung tatanggalin siya ni Pangulong Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Simula pa lang ng pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, kaugnay sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nasa Batang Bureau of Customs, mainit na ang ilang kongresista sa mga opisyal ng ahensya. Lumabas kasing nag-operate ang Customs sa bisa lang ng Letter of Authority o LOA nang mag-raid sa isang warehouse sa Valenzuela City kung saan natagpuan ang 605 kilos ng shabu noong May 26. Why did you not issue a WSD instead of a LOA? Your Honor, can you educate us what a WSD is? It's a warrant of seizure. and detention, Your Honor. Ba't din nyo ginawa yun? Wala pong request na binigay sa akin for the issuance of a WSD. Kaya minsan po, Commissioner, yan ang tinatawag natin na it could be anti-graft because you are causing undue injury to the government by inexcusable gross negligence. Nang pagsilitain ng PIDEA, sinisinito ang Customs sa pumalpak daw na raid. Nakipag-ugnayan daw sa PIDEA ang Customs noong May 26. Nang dumating ang PIDEA sa lugar, tapos na ang operasyon. I was thinking, what kind of operation are we going to do now? Nakabuyang-yang na lahat yung droga eh. Sino-sino pa yung nagbubuhat. In short, yung lahat ng drugs na yon contaminated dahil ang lahat na ng tao nagawak eh. Just to make sure, Your Honor, that there are really drugs inside, as per information provided to me, Your Honor, I ordered the opening of the crates, Your Honor. Nagagalit din si Villanueva na caretaker lang ng warehouse ang nakasuhan. Nagdesisyon din ng Customs na sa kabuuang mahigit 500 kilos na nasabat na shabu, 100 kilos lang ang gagamiting ebidensya sa korte. Habang ang 400 kilos ay turn over sa NBI na wala pang isinasapang kaso hanggang ngayon. Kasi under the principle of control delivery, dapat i-guide mo yung buong kargamento, hindi ka lang mamimili. Nagbati na siya. Saan nila? Hindi pwede. Isa lang ang i-deliver nyo. I asked my fiancé, is one container will be enough to convict this so that we can catch with this person? Okay. What I was considering is the element of time to deliver. Kasi ipapasok pa ulit lahat yung laman. Okay. Pag anti-drug operation, makinig kayo sa PIDEA. Yun. Ang problema, nagmamagaling-magalingan tayo dito. Eh, wala naman pala tayong alam. Meron pong custody of evidence. Chain of custody. Katulad po niyan. Nanghuli nyo, hinati-hati nyo, control delivery, binuksan nyo, sino hong officer. Pag pumunta ko sa Osgado, dismiss po lahat yan. Sa huli ito ang hamon ni Congressman Barber sa mga taga-Customs. In spite of the fact that we have a serious war against drugs, hindi lang kayo dapat managot. Dapat nga mag-resign na kayo eh. I am a soldier. I do not treat this position as a job. It is a mission. And a soldier doesn't quit from his mission, but a soldier can be fired. So let the President fire me. Dumating din sa pagdinig si Speaker Pantaleon Alvarez. Matatanda ang tinawag ni Anderson na imbecile o mahina ang utak ni Alvarez sa isang social media post. Matapos daw ipakiusap nito ang promotion ng isang tauhan ng Customs na ayon kay Anderson ay di naman kwalipikado. Nang tanungin si Alvarez kung kailangan bang mag-public apology ni Anderson, alam mo, this is a free country. You can call anybody kung anong pangalan, kung anong tawag, kung yun ang gusto mong itawag sa kanya, go ahead, di ba? Napanood na lahat ng sambayanan, no? Kung ano nangyari, kung anong kabubuhan yung ginawa ng Bureau of Customs. It looks like hindi lang yun ang container na lumabas na pinalusot ng Customs with the same consignee. Marami po. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.